Yo, what's up? Good morning sa inyo lahat. Senator Amy Marcos sinagot ang mga paratang ni Ping Lacson. Yung mga pagtataray ni Lacson, sinagot. Pinagtawanan at inasar-asar pa si Lacson na parang gusto yatang makipagsabunutan daw sa kanya ni Pinky Lacson. Ito pong chismis kay Lacson. Dekada na po ito. Maya pag-usapan natin. Dahil mayroong paratang si Senator Lacson kay Amy Marcos kung saan si Senator Amy may allocables 2025 NEP. Bakit tahimik sa BICAM? Ito yung pang-aasar o kaya pagtataray ni Lacson kay Senator Amy. Siya ang nag-iingay. Kinikriticize niya ang budget sa 2026. Sinabi niya, may tadtad na pork, may giniling, may tinadtad, pero pork pa rin. Yan yung mga sagot ni Amy sa kanyang mga interview. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork. So wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nang nasa BICAM siya natadtad ng pork ito? Wala tayong narinig sa kanya pero nandoon siya sa BICAM. Maraming sinabi si Amy Marcos noong 2025. Pero ano nangyari? Ganon din eh. Nilabanan niya yung akap-akap dyan noong 2025. Di ba tinanggal nga nila yan? Tinanggal nila ni Villanueva, dalawa sila. Pero naibalik din eh. Hindi kaya ng puwersa ng minority yan. Ang mananaig talaga dyan ang majority, yung administration. Okay? So etong paratang, halos pinapahiya na si Senator Amy, na halos propaganda, no? Pagbibintang na si Senator Amy daw ay may allocables noong 2025. Ito naman ngayon ang sagot ni Senator Amy. Medyo nakakatawa siya. At least may medyo pa. Talaga namang nakakatawa itong si Pinky. Di niya alam na lahat yan ay wishlist na binigay sa DPWH Central Office. Okay, paliwanag natin to. Ang lahat po, halos lahat siguro ng mga senators at congressman, mayroong mga proposed budget. Halimbawa, congressman, doon sa distrito mo, siyempre gusto mo magkaroon ng project, gusto mo magkaroon ng budget. Kagaya ng kwento ni Toby Chanko. Si Toby Chanko, simula Gloria, Macapagal, Arroyo, tapos po, naging Noynoy Aquino, nag-Duterte. Sabi niya, lagi siyang nasa oposisyon. Lagi siyang nasa oposisyon. So kung magre-request siya ng budget, parang insertions, hindi siya napagbibigyan. Meron siguro konti, nagiging parang balato lang. At nung naging BBM administration, doon siya naging administration. Wala na siya sa oposisyon. Kakampi siya ng administrasyon. At nag-request siya, no? Insertions for 2 billion yata. Pero ano nabigay sa kanya? 500 million lang. Parang nabalatuhan lang din siya. Kasi ordinaryong congressman lang siya eh. Kahit sabihin natin nasa administrasyon siya. Hindi siya member o hindi siya chairman ng mga committee. Wala siyang ranggo sa congressman. Kaya ito lang yung naibigay sa kanya. Kahit nasa administrasyon na siya.
kung ikaw pa kaya ay nasa oposisyon, sa palagay mo, mabibigyan ka ng budget or insertion? Ito pa, ituloy natin. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon, lahat FLR or for later release? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat, nila Bongo, Bato at Robin. Yan mga tatak Duterte yan eh. Senators, Duterte senators yan eh. Sa palagay nyo, kapag sila ay nag-request sa DPWH, sa NEP, at mabubusisi ito ng mga congressman na galit sa mga Duterte, palibhasa sila ay mga buayang magnanakaw, kaya ayaw nila sa Duterte, dahil kapag ang Duterte ang naupo, hindi sila makakapagnakaw. Period. Ganun lang kasimple ang paliwanag dyan. At malay ko ba sa allocables ng admin? Ang aming dalawa, hindi ako ang abogada ng Malacanang. Parang pinaparatangan niya si Lacson na nag-aabogado sa Malacanang. Okay? Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. Patay tayo dyan. Ito kasing si Lacson. Matagal na tong nachichismis. Pero parang habang tumatagal, parang totoo na, parang nagiging totoo na. No? Kasi sino bang makakaamoy sa kanyang berdeng malansang dugo? Diba? Siyempre yung araw-araw niyang nakakasama, yung mga katrabaho. Diba? Ang unang nagbunyag nito ay si Senator Miriam Defensor. Talaga namang pag tumirada yan. Direktahan. Walang control. Walang pigil-pigil. Talagang pag binanata kanya, banat yan. Sabi ko nga, sino bang makakaamoy sa kanyang malansang dugo? Diba't yung araw-araw niya nakakasama? Yung araw-araw niyang nakikita? Diba? Yun yung makakaamoy nun. At binunyag yan ni Senator Miriam Defensor. Siguro 2 dekada na nakakalipas na itong si Lacson ang pangalan sa gabi ay Pinky. Pero kita mo matikas yan. PMA graduate kaya yan. At naging PNP pa yan na parang si General Torre. Di ba? Antikas-tikas. Pero sa gabi pala, ang pangalan niya ay Pinky. At si Miriam Defensor, ang may sabi niya, hindi ako. Iiyak, naluluha ako. Kaya hanggang ngayon, binabanggit pa rin sa kanya. Totoo siguro. Diba? Ilang dekada na nga ang nakalipas. Yan pa rin ang pinambabanat sa kanya. Kasi, ang balita ba dyan, parang nagpapabuking ito si Lacson Ewan ko kung ano mga trip nila, So, dito po sa sinabi ni Senator Amy Marcos, parang hindi mo naman alam ang kalakaran sa Kongreso, sa Senado, Senator Ping Lacson. Kung ikaw ay nasa oposisyon, malabo na pagbigyan lahat ng iyong request, insertions, ng iyong proposed budget. Di ba? Tignan mo si Risa Hontiveros. Ibinunyag ni Kato Ning yung kanyang mga insertions. Bakit? Kasi kumampi siya kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez. Kumampi siya para yung mga insertions niya pagbigyan. At yun nga, napagbigyan. Dahil nasaan siya? Administrasyon. At nagagamit siya
ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez para labanan ang mga Duterte. Yun eh. Yun. Kaya ibinunyag ni Cotton Ying yung kanyang mga insertions. Siguro may mga nag-utos kay Cotton Ying or naghahulog ng token. Kaya gumalaw si Cotton Ying at nagsalita. Kapag ikaw ay nasa oposisyon at banat-banat, bumabanat ka pa sa Pangulo, bumabanat ka sa mga kalaban ng mga Duterte, talagang hindi ka mapapagbigyan. Alam mo yan, Senator Lacson. So yung nakita mo, request lang yan. Parang proposed budget lang yan. Dahil senador ka eh. Pag napadpad ka sa isang lugar, Senator, tignan nyo naman yung aming kalye. Baka pwede namang mapasimento ito. O sige, ang ginagawa ng sekretary ng senator, lista yan, lista. So pagdating ng gawaanan ng budget, yung mga lista, i-review nila yan. So ito, isama mo ito. Ganyan po yan. Parang barangay lang din yan. Napadpad yung isang barangay captain at sinabi ng isang residente, Kapitan, yung ilaw namin sa poste, wala na. Hindi na gumagana. Baka pwedeng paayos. Lista po yan. Ganyan po ang ginagawa ng mga politiko. Lilista agad ng ng sekretaryo ng barangay captain. So ganyan yung mga politiko at paggawaan na ng budget, yan nililista nila yan at inihahain yan sa DPWH Central Office. So ganyan kasi nakapagtrabaho po ako sa City Hall. Kaya alam ko yung mga ganyang gawain. So ito po ay kuryente. Sa madalit sabi, na kuryente po ang inyong lingkod na si Pinky Lacson. Pasensya ka na. Pero maraming katawa-tawa dito. Dahil kita mo, matikas na matikas. PMA graduate. Tapos ito yung issue sa'yo. Ito pala, nagbubuking. Para kasi makabanat lang kung ano-ano pinipick up mo eh. Kaya ito, kuryente ka. At bakit ngayon lang lumabas ito kung meron nga siyang insertions for 2025? Bakit ngayon lang? Dapat nung last year pa, nung 2025, dapat nakalkal na yan. Parang tatanga-tanga naman yung mga staff mo nito. Hindi man lang ni-review yung nakita na insertions allocables ni Senator Amy ay wishlist lang. Propose lang po yun na hindi pinagbigyan nila Martin Romualdez, ni Saldico. Kaya Lacson, katawa-tawa ka rito. At yung issue mo, nababanggit pa rin hanggang ngayon. Kasi, banat ka ng banat, makaisa ka lang, makapagpropaganda ka lang, makapag-media ka lang, para mabanatan yung kalaban nyo sa oposisyon, kahit hindi mo bine-verify, ayan, tira ka ng tira. Nasuplak ka tuloy ni Senator Amy Marcos. Okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.